Hello Aquarius! Welcome to your reading. Ngayong araw na to sa mga susunod na araw or sa mga natitirang araw hanggang sa katapusan ng buwan na ito. But this is a timeless reading also Aquarius, kaya kahit lumagpas dun sa mga binanggit kong araw, as long as nakarating sa iyo itong reading na to, baka para sa iyo yung mga messages na nandito. Remember na lahat ng mga readings ko dito sa page ko, channel ko is timeless, kaya kahit anytime panoorin niyo yung mga yan. Kung bago ka dito, thank you so much. At napadpad ka rito, Aquarius, don't forget to subscribe, like, follow. Kung matagal ka na, maraming salamat sa pag-i-stick dito sa akin. Patuloy na pagtangkilik, pagsuporta. Palaging pag-share ng mga readings ko. Thank you sa mga nag-join na membership, subscription, pati na rin yung mga laging nag-a-avail ng private readings. Speaking of private readings, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Nandyan lahat ng detalye, pati link papunta sa aking official page. Doon po kayo magsadya, mag-PM kung talagang interesado po kayo mag-inquire or mag-book, okay, ng reading ko. At yung mga iba pa na gustong suportahan po yung iba kong channel, puntahan nyo lang po itong aking YT channel. Scroll nyo sa pinakababa, nandun po yung mga featured channels na nakalagay. Yun po yung ibang channels ko. Para lang po dun sa mga ibang gustong sumunod doon or sumuporta. Don't forget to subscribe po. Hindi naman po siya sa pilitan, yung mga may gusto lang po. And thank you in advance. O, meron ka ditong number 33. O, yung mga mahilig sa number dyan, bahala na kayo, lista nyo to. Research nyo na lang, wala ko alam sa mga meaning ng numbers. Number 33, number 7, number 11. Sa love reading dito, pwedeng masagap energy mo, energy ni person, ha. Bahala na po kayong mag-determine yung energy nyo ba yun o energy ni person nyo. Pag wala, ibig sabihin hindi nyo energy yun, hindi para sa inyo yun. Kung hindi kayo nakaka-relate sa reading. Hindi ko rin kontrolado kung yung mga energies na lumalabas dito tapos na para sa iba sa inyo, ha. Kasi para sa iba mangyayari pa lang, sa iba nangyayari. Para sa iba naman tapos na. Magkakaiba naman kasi tayo ng ng timing kung kailan, alam mo yun, hindi man pare-pareho yung mga timing sa buhay natin, yung mga ganap-ganap. So common sense na lang, okay? Yun na lang yung usapan dito, common sense. Ako ay taga-basa lamang, hindi po ako psychic, ha. Pinagbabasihan ko lang yung mga energies na napipick up ko sa cards, no? Ini-interpret ko lang po yan para sa inyo. Tayo, general energies, 3 card uli. Okay? So, yung mga signs na meron dito, pwedeng may water, may fire, or Capricorn. Ayan. Oo, kung hindi nyo alam yung water, Cancer, Scorpio, Pisces. Kung hindi nyo alam yung fire, Aries, Leo, Sagittarius. So, yun yung mga signs na napipick up ko rito. Emotional influence, face entanglement. O yan, may mga nagbubulungan dito. O meron ditong malaking influensya. Or itong emotions mo ay nadidiktahan. Siguro na itong mga tao na to, baka may mga nang poprovoke sa'yo, nangaasar, naninira, nagmamarites, pinag-uusap-usapan ka, ayan. Pwedeng ikaw yung topic dito, ginagawan ka ng mga chika-chika, kwento-kwento, at ikaw naman umiinit yung ulo mo, lumalabas yung usok sa butas ng ilong mo at tenga mo. So, wag mo hayaan yung mga ganitong influence sa paligid mo. Pwedeng may mga nang poprovoke sa'yo, nang mamarites sa paligid mo, or baka meron talaga mga taong nagsusulsul sa'yo. So, yan. Pwedeng may mga ganyang eksena. Okay? Huwag mo hayaang diktahan ka niya mga ganyan. May sarili kang, talino, pag-iisip, pakiramdam. No? Huwag kang papa-impluensya sa mga sinasabi na iba. Kasi pwedeng manipulation to. Pwedeng binubuyo ka, alam mo yun. So, yun lang. Pwede lang may mga bulong-bulungan dito, mga chika-chika, istorya na pwedeng nakaka-destroy sa'yo or nakaka-influence sa'yo. Okay? Or whether if you're dealing with a person na may mga ganyan din,
na parang nai-involve ka rin doon sa mga ganung klaseng eksena. Tapos meron kang past life guides dito. Karmic lessons, present assistance. Ito yung mga gabay mo, tumutulong sa'yo. Kung sinasabi nila mga ancestors, etc., etc. Pero pwede rin namang hindi, baka may guide ka lang talaga dyan. So, nakikita ko may mga lessons to be learned kasi may mga karmic lessons dito. Itong mga karmic lessons na to, sabi nila, pag hindi mo daw to na-solve dito sa lifetime na to, magpapaulit-ulit sa iba pang lifetime, sa iba pang panahon, timeline, hanggang ma-learn mo yung lesson. Okay? So, definitely, meron kang lesson na dapat mong matutunan, makorekt. Whether dito sa araw na to, sa week na to, sa year na to, o sa timeline na to, lifetime na to, or next lifetime. Basta. Okay? Hanggat hindi na itutuwid dyan, magpapaulit-ulit siya hanggang ma-learn yung lesson. Yun na yung intindi ko. Pwedeng mali ako doon, pwedeng tama ako. Merong period ng stagnant dito, inactivity. Baka wala masyadong galaw, stagnant ka hanggang katapusan. Ayan, no? O ewan ko kung tinatamad ka ba or ang bigat ng energy mo, parang halos ayaw mong kumilos. Yung iba dito, period ng pagiging alone kasi may isolation dito. Basta, meron ditong period ng tagtuyot, walang ganap, or hindi gumagalaw, wala masyadong progress, walang activity, walang natapos, walang nasimulan, alam mo yun. Tuyot desert sabihin hindi productive, idle, or ewan ko, ano pang nagkukos niyan sa'yo. O, move daw, gumalaw-galaw ka. Aquarius. O, ayan Kailangan ng movement. O, sabi dito, a long walk is good for the soul. Get outside and allow Mother Nature to lift your spirits. Kailangan mo naman ng lumabas-labas, makasagap ng sariwang hangin, kumilos-kilos, diba? Galaw-galaw para hindi pumanaw, sabi nga nila. O, baka nakaupo ka na lang dyan, alam mo yon, dikit na yung mata mo sa cellphone, sa PC, sa upuan mo, sa trabaho mo. Labas-labas, galaw-galaw. Kailangan magkaroon ng movement para mag-iba yung energies mo. Kasi parang may stagnant dito na energy na kailangan mong i-shake off, igalaw-galaw. So, do something, basta do something, move. Okay? And something about focus. If you focus on what you don't want, there's a good chance you might get it. Focus on what you do want instead. O, yun naman pala Ba't ba nagpo-focus ka dun sa mga nega, yung mga ayaw mong mangyari, yun yung naiisip mo? Sabi kasi dito, baka mamaya yun yung binibigyan mong focus. Kung ano tuloy ayaw mo, baka yun yung ma-attract mo, yun yung makuha mo. Kasi yun yung parang nandun ka fixated So, dapat mas mag-focus ka sa kung ano yung gusto mong mangyari, yung anong gusto mong ma-receive. Para yun yung makuha mo. Okay? So, focus on the positive, not on the negative. And then, you have love. Love people. Love them with all your heart. Just be sure to love yourself first. Ayan. O, self-love, self-care, Aquarius. Hindi masamang magmahal ng iba, pero dapat mahalin mo rin yung sarili mo. Yun lang yung mensahe nito. Masyado mo nang ibinigay yung puso mo sa iba, pero nakakalimutan mo na yung sarili mo. Okay? Love life na tayo, may escape dito, may dream world, tsaka conquest. Fantasy lang daw. Ano ba to? Pinapantasya ka ba nito? O ikaw ay nagpapantasya dito? Meron something dito na hindi realistic o talagang hindi talaga nag-e-exist kasi fantasy. Pag sinabi natin kasing fantasy, delulu, illusion lang natin yun, Aquarius. So, whether ikaw yan o yung person mo. Baka talagang hindi totoo to. Connection ninyo, relationship nyo, baka illusion lang. Make sure na nai-involve ka sa isang connection for the right reasons. Yun yung sinasabi ng card mo. Bakit ka ba nag-i-stick dito sa connection na to o relationship na to? Ano ba yung reason mo? Ano ba yung reason niya? O, pwedeng ikaw yung pinapatamaan yan o siya. Okay?
Pero make sure daw na nasa tamang dahilan ka bakit ka pumapasok dyan or nag-i-stay dyan sa person na yan or sa connection na yan. Huwag mo siyang gawing escape or huwag kanyang gawing escape. Baka kasi ginagawang pampalipas lang or parang something like coping mechanism itong connection na to. Pwedeng ganun ha. Pwedeng sa side niya, pwedeng sa side mo yung pinapariningan dito. Kasi parang this is something like, maybe this person is just trying to prove something. Pwedeng ginagawa ka lang niyang challenge or pustahan. Basta merong, for the wrong reason eh. Bakit ginagawa tong connection na to? Basta, yun yung sinasabi ng cards. And then, balik tayo sa general energies mo. Meron ka dito. Nabanggit ko na yung mga signs na pwedeng may Capricorn, Water sign, Fire sign. Strong energy ng Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, or Capricorn. Ay. Someone here is denying kung ano talaga yung totoong nilalaman ng puso niya. Kinikip or dinideny yung nararamdaman. Or nire-reject, ayan. Or pwedeng you're dealing with someone who is hindi pa talaga, alam mo yun, hindi pa siya sure. Hindi pa ganun ka-sure tong tao na to or ikaw, hindi pa sure sa feelings niya, hindi ganun ka-solid or ewan ko, or pinakikiramdaman pa muna niya yung sarili niya nga kasi hindi siya sure. Or meron ditong energy ng nag-o-offer siya pero nare-reject. Or hindi na-appreciate. Pwedeng ganun. Energy ng hindi na-appreciate. Whether ikaw yan, ino-offeran, or ikaw yung nag-o-offer, tapos merong hindi nakaka-appreciate dito. Meron ding energy ng mabibigatan ka, Aquarius, no? Ang daming mabigat dito, may 10 of Wands ka. Siguro daming deadline, daming trabaho, daming bayarin, obligasyon. Or napapagod ka lang talaga. Kailangan mo munang mag-stop, magpahinga. Basta nakaka-overwhelm na feeling na napapagod ka na nahihirapan ka na, yun yung nakikita ko dito. So, try mong pagaangin yung load na yan. Ano man yung binibitbit mo, emotion man yan, mga gawain, or whatever, mga isipin, obligation. Try mong pagaangin. Pwedeng magpatulong ka, pwedeng i-assign mo iba para hindi naman sa'yo lahat. Or pwede kang maghinga ng sama ng loob mo kung mga sama ng loob. Basta, do something para kahit pa paano magkaroon ng paggaan, mabawasan man lang, maibsan. O kung kinakailangan mo magpahinga dahil pagod ka, pahinga ka, take a break, yun lang yun. Bago ka mag-fight uli, okay? Meron ditong parang parang something na may kulang. Parang hindi ganun ka happy, ka kontento about sa nangyayari or sa meron siya. Or a person na ungrateful or hindi niya na-appreciate kung anong meron siya, ayan. O whether ikaw yan or yung person you're dealing with, ha. At saka meron kang Wheel of Fortune dito. So, expect mo na, Aquarius, na kung may changes dito, pwedeng hindi maging better. Hindi change for the better, baka maging worse pa yung mga bagay-bagay. Or kung nag-expect ka ng pagbabago, improvement, pwedeng wala pang pagbabago or improvement dung sa sitwasyon. So, yan yung mga na-pick up ko for your Aquarius. Sana makatulong sa itong reading. Take care. God bless. Babush.